po na demo po natin kung ano po may tutulong itong ating power factor collector na advanced technology, power saver device. Ito po yung aming 25 unit farad na meron pong saksakan sa ilalim. And we have also na mas malaki yung ating 15 unit farad advanced collector. Kinakabit naman po ito sa may breaker na may parallel sa atin. Makakita ko na lang po yung picture dyan po sa baba ng video po na ito. So kung mas nakita po yung ninyo sa taas ng bill ng kuryente at kababayan, baka ito po ang maging solusyon po ninyo at tapusin niyo po itong video na ito para maintindihan po ninyo kung ano po ang may tutulong ng aming power factor device sa inyong mga tahanan para makatipid po kayo ng kuryente. So kung makikita niyo po dito, meron po tayong demonstration kit na nalipid po natin yung ating voltage, yung ating po ampere, at saka po yung watts. Ito po kulay green, ito po yung watts na malilin po natin kapag po tayo ay gumamit ng any appliances. So mga basic appliances lang po ang i-demonstrate po. So, simulan po natin sa ilaw. So sa ilaw po, kapag po yan ay ginamit nyo, ito po yung 100 watts. Yan po ay magiging 96 watts. Okay? So makikita nyo naman po yung reading po natin. Ayan. Ang reading po ay nasa 97.8 watts. Ngayon, pag gumamit po tayo ng power factor device, ito po, no? Ito po 25 rupees ang sakyo lang po sa any outlet. Pwede po. Ito po inyong 97 watts na ilaw ay magiging ilan po sa sakyo natin. Ito po yung 25 unit para magiging 69 watts na lang po yan, or 69.6 watts. Okay? So yun po yung sa ating 25 unit para. Paano naman po gamitin po natin na 50 unit para isang sakit po sa any outlet sa inyong bahay. Yung 96 watts, kung meron po po kayong gumagamit po kayo ng mga light, pwede po po sa more than 50 gagana po ito. So yung 96 watts nagiging 41.2 watts na lang po. So ganyan po yung natitipid ng ating power factor device, power saver. So sunod naman po natin i-demonstrate ay itong ating plancha. Okay, so ito pong plancha, kung ito po ay gagamitin po ninyo, so ito po yung ating plancha. Okay, so yan po yung pinakasaksakan. Ang gagawin po natin ay i-direct po natin dito sa outlet. Okay, kung ito po yung makukonsumo, so ang makukonsumo po niya is 920 watts or 990 or 918. Now, ito po ating power factor device or power saver ay meron pong saksakan po dito sa likod. So, ito po ating 25 UF ay nakadesign po sa mga tinatawag na resistive appliances o yung pong mga umiinit. Pwede po saksak po dito directly dito sa pinakailalim. So pag sinaksak po natin ito sa ilalim at ginamit po natin yung plancha para pagkabitan ng extension, ito po ay magiging ilan na lang. Ayan. So pag ginamit niyo po siya yung ating plancha na 900 plus watts kanina ay magiging 61 watts na lang. Ayan. Ito na naman po. 61 watts na lang po. Ito po yung ating plancha na gumagana. So, 61.3 watts. So, ito po ay watts reducer. Okay? Ito po nakakatipid po sa kuryente.
Now, isa po sa mga malimit natin ginagamit sa bahay itong ating rice cooker at saka po yung ating electric kettle. Okay, so ito naman po yung ating i-demonstrate. Tingnan nyo na lang po dito kung ano po yung malimit na watts ng ating rice cooker. So, yung ating rice cooker ay kailangan lang po ang pagpuso tsaka nyo po siya sasaksak dito sa ating 25 unit para na power saver. Pero kung constant po ang inyong lutuin, ay pwede na po na i-rest that no based on our experiment. So, gagawin na po natin, sasaksak na po natin ito. At po natin yung gusto mo ng rice cooker. Nasa 688 watts po yan or 689 watts. Ay, makikita niyo po. 689. Yan po na po yung ating rice cooker. And then, kapag ginamitan po natin ang power saver device, kailangan po pag kumulo, tsaka nyo po siya sasaksak. So, gawin po natin, tanggalin po natin yung ating rice cooker. Nakita nyo po, 689 watts. Itirin ka po natin dito sa may pinakasakit sa ilalim. And dito po natin siya i-saksak sa ating outlet. So, makikita nyo po yung 689 watts. Nagiging 59 watts lang po, almost 60 watts. So, yan po yung gamit ng ating power saver po sa ating rice cooker. So, kung araw-araw po tayo nagluluto ng rice cooker, ng rice, makakatipid po talaga tayo dahil sa kuryente. So, punutin na po natin ito. Ang sunod po natin isasaksak is yung ating electric kettle. Okay? So, kung maliwin po tayo magkape, maging uminom ng tea, pwede po natin itong makatipid din po tayo. So, ito po yung saksakan ng ating electric kettle. So, sa electric kettle naman po, ito po yung pinakamalaki na konsumo sa bahay po natin. Pag yun po ay ginamit po natin, yan ay ikot natin yung ating electric kettle. Yan, makita po natin. So kung makita nyo po, nasa 1,372 yung ating nagagamit sa ating electric kettle. Okay, 1,300. Now, ang gagawin po natin ay i-direct na po natin dito sa ating 25 unit farad na device. Okay. So, patayin muna po natin. Then, nagulit po natin yung saksak. Ilagay po natin dito sa ating 25 unit farad. And then, isaksak po natin dito sa ating outlet. So, mapapansin nyo po yung ating device ay magkukonsumo na lang po yan ng 63 watts. Pero disclaimer lang po, pag kayo po ay direktang nag-init ng water dito sa ating material na nakadirect sa atin. For example, 1 cup ay aabutin po yan ng mga 90 minutes, 90 seconds or 1.5 minutes. Pero pag kayo po ay gumamit itong ating power device ay aabutin po siya ng 3 minutes dahil may heating unit. Pero at least, ang nagagamit lang po ay 62 or 63 watts lang po. No? Kahit po yun na i-multiply nyo sa 3, mas makakatimis pa rin po kayo. Yan po yung ating gamit ng ating power saver sa ating electric kettle. So, makakatipid po talaga din kayo sa kuryente. So, sunod na po natin i-demonstrate itong ating electric fan. Okay, yung electric fan po, naka number 3. Okay, so sa number 3 po, pag sinaksak po natin yan, ito ang ating 25 itong ating electric fan. Ayan, gumagana po siya. Nasa 63 watts po ang gamit. Now, ito po ating 25 unit para hindi nyo mo siya pwedeng isaksak po dito dahil ito po ay resistive. Pag resistive lang po ito. Ito po kasi ay inductive. Ano po yung sabihin ng
inactive. Yan po ay may mga motor. Okay, katulad po ng ginagawa ko po dito sa aking bahay, meron po akong isang 25 UF na nakatabi lang po doon sa saksakan ng aking ref at saka washing machine. Hindi po pwedeng nakadirect na po dito sa ating 25 UF. Katabi lang po kasi po ito ay inductive. Pag isinaksak niyo po direct na doon, pwede pong masira ang inyong refrigerator or washing machine. Okay? So, hindi rin po pwede, ang mga appliances po na hindi pwede ay itong ating microwave oven. Bawal din po isaksak ang ating air fryer kasi po combination po yan ng motor at saka ng resistive, inductive, and resistive po. So meron din po ako ditong induction cooker. Bawal din po yung isaksak doon sa ating 25 UF. Pwede lang po yung 50 UF kasi po mga inductive po yan. So kung mapansin niyo po yung ating electric fan, 62 watts, ay tinabihan nyo ng ating 25 unit para 25 unit para natin. Masaksak po natin dito. So yung ating 60 watts ay magiging 25 watts na lang po. Ito po yung machine device na 25 UF. Now, ang gawin po natin ay i-demonstrate po natin yung ating itong ating 50 unit para. Okay, ito po 50 unit para. Kapag yan po ay ginamitan po ninyo, itong ating device ay isaksak nyo lang din po sa any outlet o kaya naman i-install nyo po ng wireless socket connection sa inyong mga breaker. Meron po tayo ilalagay na picture yan sa baba ng video po na to para makita po nyo. Ayan. So, makita nyo po, yung ating po 60 watts ay nagiging 7.2 watts na lang po pag ginamit po natin yung ating 50 unit para. So, yan po. So, yan po yung nagagawa po ng aming device. Kaya po kung gusto nyo po na makita pa yung iba po mga live demonstration dito sa aking page, no? Panoorin nyo lang po. At kung gusto nyo po maging part ng aming company, pwede po kayo maging distributor. Okay? At yan po ay makakatulong po sa atin sa ating mga kuryente, no? Makatipid po tayo at the same time po ay maprotektahan po yung mga wires ng ating kuryente. Dahil ang isa po sa mga ginagawa ng ating power factor corrector ay hindi po masyadong pinapainit ang ating mga kable sa ating mga bahay. At yan po ay nagiging ang magandang effect po niyan ay iwas sunog po tayo. So kung gusto nyo po ng ganitong product, pwede nag-deliver po kami nationwide, and then meron po kami office sa Lucena and sa Lipa City, our main office. And yun nga po, bigal po kami, panoorin nyo lang po yung ating mga live video presentation dito sa aking page at i-follow nyo na rin po ako para mas maunawaan po nyo. At kung kayo po ay may question, ay message nyo lang po ang page na to o yung aking pong personal Facebook account. So maraming salamat po, and sana po ay nakatulong ang video demonstration na to sa mga gustong makatipid sa kuryente. Salamat po!